Okay guys, so magandang hapon. Ito yung mga seedlings natin galing sa indoor nursery natin. So ito sila, Olmeti tsaka Hydraulic. So ang problema ko dyan, ito yung first trial ko na yung mga foam ay nilagay ko na sa loob ng net caps. So ang naging issue ay medyo madaming hindi nag-germinate, lalo na dun sa Hydraulic natin. Sa Hydraulic natin, ang natira ay 2, 4, 6, 8, 9, which is dapat 18 sila. So, kung 18 sila, 50% germination rate lang yung nangyari. Tapos, yung sa Olmeti naman natin ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, may 5 hindi nag-germinate sa Olmeti natin. So, ibig sabihin yan, kukulangin ako ng ililipat dito. So, possible, kumuha ako doon na isasabay ko na lang sa pag-grow natin dito. Kasi sayang na may nutrient solution eh. Nasasayangan ako. So, mamaya ko na siguro ililipat, pero ang binabala kong ilipat ay ang ating, malamang yung dalawang Olmeti na yon, yung dalawang Olmeti. Since may 13 tayong Olmeti, pwede tayong maglagay dito. So, isasabay ko na lang, parang nasasayangan ako sa nutrient solution, kaya isasabay na lang natin sila dito. Pero syempre, yung ilalagay natin dyan, mas maaga natin silang i-harvest kasi halos kasabayan sila nun eh. Okay? Pero susulitin lang natin yung nutrient solution na nandyan. So, ito yung tubig na to, sa palagi ko may leak doon. It's either dito or dito. Kaya, do-double check ko siguro yan. Kaso kung hindi ko lang kung kailan. Siguro pag na-harvest to, pero sana hindi siya maubusan ng nutrient solution. So, i-check ko na lang siguro yan. Isa pa yon. So, dito sa setup natin dito, wala akong way para ma-check kung butas ba or hindi yung container natin. Okay? Anyway, off topic naman yon. So, ito, ang maganda nito dahil nasa net caps na siya, kung makapansin nyo. Unahin na muna natin tong Olmeti. So, yan, may ugat na siya. Hindi na ako nahihirapan mag-transfer. Wait lang. Tanggalin ko muna yung foam dito sa mga setup natin. Ay, mapansin nyo nagtutubig ko. Mataas yung tubig niyan. Tinaasan ko talaga yan. So, hindi na ako masyado mahihirapan mag-transfer kasi sakto na yan dyan. Sakto ko lang na yung ugat eh. Ayaw makisama ng ugat. Dumidikit siya sa gilid. Yan, okay. Hindi na ako nahihirapan magsiksik ng foam. Tulad siguro nito. Yan. Kasi may ano pa eh. Yan. So, isisiksik ko pa yung ganyan. Yan. Dapat tumama yung ugat doon. Yan. Tapos gaganyan ko. Isisiksik ko dahan-dahan. Yan. Pero yan, pag ganyan, pasok na yan dyan. So, yun yung nagiging issue ko. Pero since ano na tayo, net caps, mas madali na siya. Ayan. Nagkakaroon lang static kasi dumidikit sa gilid eh. Pero after nun, okay na. Tulak na lang natin para sure. Ayan. So yun, tapusin ko lang muna. Wait lang. Ito nga palang ililipat kong Olmeti. Pinili ko sana yung May 5 eh. Pero inisip ko yung mga May 5 medyo malaki na. Yan, ganyan siya kalaki. Baka ubusin na kaagad yung nutrient solution tas hindi makahabol yung ibang seedlings natin. So ito, kung hindi ako nagkamali, ano to? May 12. Ayun, kasabayan nun. So, ito na lang ilalagay ko dito sa dalawang kulang natin dito. Okay, so wait lang. Tsaka yan nga pala, kung makita nyo, maganda yung ugat niyan, puting-puti. Doon ko siya kinuha, doon sa may tubular natin doon. Nilipat ko na siya. So, okay, wait lang. Okay, so ayan. Meron na tayo dyan. Olmeti, tapos Hydraulic. So, yung tanim natin nung May 20. Ito naman, nahaluan lang ng dalawang May 12.
So, yan, magkakaroon tayo ng early harvest dito na dalawa, isasabay natin doon. Ayun, medyo may 12 ito pala. Pero dito sa batch na to May 5, medyo may maliliit din. Anyway, ayan, so hopefully, ang mga tanim natin ngayon dito ay may Olmeti tayo, meron tayong romaine, meron tayong hydraulic, ito, tsaka yung nandun, and mostly Olmeti. Ngayon kasi, ang magiging harvest natin sa Olmeti, every 40 to 42 days. O kaya 45. Mga nandun lang sa range yan, 40 to 45 days. As early as 40 days, pwede na tayo mag-harvest. Yun yung target natin ngayon. At ito, sasabihin ko sa inyo, ito yung April 20 natin. So, for harvest na siya this coming Saturday, which is June, ano ba yun? June 2? June 2 yata yan. So, 3 days earlier siya. So, 42 days, hina-harvest na natin siya. So, mag-adjust din ako ng planting or seeding natin. And ngayon, mag-set din ako ng setup dito ng seeding. Yun, inasikaso ko na rin yun. Para at least mabawasan yung seedling natin. Kung pwede, yung nasa indoor. Kasi syempre gumagamit yun ng kuryente. So, on trial pa lang naman tayo sa pagsiseeding dito. Pero may mga result na tayo. Katulad nito, hydraulic. Dito ginawa yung seedlings na yan. Kasama yung scamander na yun. Tsaka yung ibang scamander na nandun. So, yun. That's it. Thank you very much and see you next update. So, may madadagdag tayong mga oobserbahan dito sa mga susunod na linggo. And thank you very much. See you next update. Bye-bye.